magsalita sa iglesia. 36, tanong ni Pablo sa mga kababaihan sa Corinto. Ano? Lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? Saan po pinatatahimik po ni Apostol Pablo na ang babae ay hindi pinahintulutan na magturo, kundi tumahimik? Sinabi sa mga iglesia, sapagkat mahalay ang babae magsalita sa iglesia. Saan mahalay? Sa pagsasalita sa iglesia. Ano ba ang lumalabas sa kanyang bibig na salita? Ang sabi po ni San Pablo, ano? Lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? Sa makatuwid, ang lumalabas po sa bibig ng mga kababaihan sa iglesia ng Corinto ay yung words of God, salita ng Diyos, ang kanilang sinasabi. Dahil tinatanong po ni San Pablo ang mga kababaihang ito, ano, lumabas baga sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? Sa makatuwid, sa kanilang sariling kagustuhan na sila'y maging daluyan ng salita ng Diyos ang kanilang bibig, dadapuan, hindi pinahintulutan, sapagkat mahalay sa mga babae ang magsalita sa iglesia. Ngayon, may binanggit po rito, sana mapansin po ninyo tungkol sa babae. Dito po, meron po kayo papapansin, yung 35, no? Ang sabi po rito, tungkol sa babae, at kung ibig nilang malaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Dito po yung babae hindi po puno. Hindi po puno ng words of God. Dahil ang sabi ng apostol na si Pablo doon sa mga babaeng na nasa Corinto, at kung ibig nilang malaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay. Dahil po ang lalaki, yung po ang puno, ang babae po may kakulangan. Kaya ang pahayag ni Pablo doon sa mga babae na nais na maging tagapagturo sa iglesia, kung ibig nilang malaman, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay. Dahil ang lalaki, yan po ang larawan ni Kristo na pinunuan ng salita ng Diyos ang kanyang isip, hindi po ang babae. Pinatatahimik po. Ngayon, kung atin pong susuriin, gaya po ng ipinahayag ni San Pablo na hindi na pinahihintulutan na ang babae magturo, na ang dahilan po, ang lalaking si Adan hindi po nadaya. Ang nadaya po ang babaeng si Eva. Sa papaanong paraan na nadaya ang babaeng si Eva, na ito yung ugat? Yung sinasalita ni Pablo, hindi pinahintulutan na ang babae magturo sa iglesia. Dahil po, kung bubuksan po natin yung aklat ng Genesis, doon sa 3, 2, at sa sumusunod, dito po nagkaroon ng kauna-unahang sharing. Kauna-unahang sharing. Ang ahas at ang babae. Pag sinabing sharing, palitan ng sinasabi. Palitan ng sinasabi. Palitan ng sinasabing binhi ng ahas, binhi ng salita ng Diyos na kay Eva. At ang una pong nag-share na pagtatanong ay ang ahas. Pagtatanong po ito sa babae.
Ganito po ang nasusulat, babasahin ko lamang po. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alimang punong kahoy sa halamanan? Pagtatanong po ito kay Eva. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Dadapwa sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. Sumagot naman ng ahas, ito ang sabi ng ahas, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Pansinin po ninyo yung palitan ng salita. Nagtanong ang ahas, tunay bagang sinabi na huwag kayong kakain? Sumagot ang babae na hindi po ipinapakain. At sumagot naman ang ahas, mga kapatid, tunay na hindi kayo mamamatay. Sa mga tuwid, binhi sa binhi. Yung kay Eva, yung isip ni Eva, maliwanag po yun. Ang nasa isip ni Eva ay salita po ng Diyos, yung utos ng Diyos, huwag kayong kakain. At ang nangyari po, mga kapatid ko, sa sharing na ito, hindi po kinilala ng lubos ni Eva ang kanyang kaharap. Na ang kanyang kaharap naroon sa kalagayang mabuti at masama. Kaya ang salita ng Diyos binaliktad ng ahas. Kumain kayo at hindi kayo mamamatay. At sa ngayong pag-o-offer ayon sa salita ng ahas, kumain po si Eva. Doon pumasok ang tinatawag na kasalanan. Sa isang tao pumasok sa sanglibutan. Ito'y sa katauhan ni Eva. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi po ni San Pablo na hindi pinahihintulutan na ang babae magturo, kundi tumahimik sa mga iglesia. Sapagkat mahalay na ang babae magsalita. Pag sinabing magsalita, saan nagsasalita ang babae na mahalay na hindi pinahintulutan kundi tumahimik sa iglesia? Sa pagtuturo. Sa pagtuturo po sa loob ng iglesia. Kasi po sa loob ng iglesia po, mga kapatid ko, ang inilagay po dyan ng Panginoon, mga lalaki, unang-unay apostol. Yung tinatawag na fivefold ministry, panay mga lalaki po yan. Batay po sa pagbubunyag po ng Biblia. Kaya ang tagapagturo po na inilagay ng Diyos sa totoong iglesia, lalaki po ang tagapagturo. Hindi po babae ang inilagay ng Diyos na tagapagturo, sapagkat ang babae hindi siya puno ng salita ng Diyos. Kaya ano ang sabi ni Pablo tungkol sa babae? Kung ibig niyang malaman ang mga bagay, magtanong siya sa kanyang asawa sa bahay. Bakit? Dahil ang lalaki ang nagpupuno. Hindi ang babae ang nagpupuno. Lalaki ang nagpupuno. Gaya naman ni Kristong lalaki na ulo sa iglesia. At yung kanyang mga sinugo na pinaka-speaker niya sa loob ng iglesia, mga lalaki na ipinipresent niya na pinakalarawan na upang sabihin ang mga utos, yung kabuuan ng salita ng Diyos. Ang babae po, kung ating pong susuriin, meron po siyang pinaglalagyan. Dahil ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan, hindi po Diyos ng nakaguluhan. Ngayon, ang babae po, mga kapatid, merong pagbubunyag po si San Pablo, meron po siyang mga kasamang mga kamanggagawang babae. No? Ngayon, baka patulugin ang ating isip, kamanggagawa pala ni Pablo,
Eh di, kung paano si Pablo nagtuturo, sa iglesia, ganun na rin ang babae. Hindi po ganun. Babasahin ko lamang po. Dito po sa aklat ng Pilipos 4, na ang talata po ay 3. Oo, ipinamamani ko rin naman sa iyo tapat na kasama sa pagtulong na inyong tulungan ang mga babaeng ito, sabi ni Pablo, sapagkat sila ay nagpapagal na kasama ko sa ibang helyo. Ibig sabihin, si Pablo po, meron po siyang kasama na kamanggagawa, ito po'y mga babae. Itong mga babae na kamanggagawa po ni San Pablo, saan ba sila inilalagay? Inilalagay ba sila gaya doon sa paglalagay ni Kristo kay Pablo sa iglesia na bilang tagapagturo ng mga hiti? Ganun ba ho yun? Sa prophecy po, merong ganito tungkol sa mga babae. Sa ikalilinaw lang po ito, mga kapatid, sa aklat ng mga awit. Ganito po ang paghahayag po. Sa 80, ito po ang sabi. Nang pagkasabi po rito sa 11. Ito po yung kalagayan po ng babae, mga kapatid ko, kung saan po inilalagay ng ating Panginoong Diyos. Okay? Babae. Okay. Meron lang po ko sa inyong ipapapansin, mga kapatid ko, no? Na ito po sa ikalilinaw po, kung saan po inilalagay po ang babae. Dito po sa aklat ng mga bilang, o bilang istos, aklat ng gawa po. Okay, dito na lang po sa aklat. Unahin ko muna po aklat ng kawikaan. Kung saan po ilagay yung babae ho. Okay, 9:3. Kaniya namang sinusugo ang kanyang mga alila, babae. Sila'y sumisigaw sa mga pinakapantas na dako sa bayan. Dito, mapapansin po natin, yung babae ko, sinusugo rin po. Saan sinusugo po yung mga babae? At anong kalagayan ng mga babae ito? Ang sabi po ay, mga alilang babae, siya'y sumisigaw sa mga pinakapantas na dako sa bayan. So, ibig sabihin, ang babae po, meron po siyang pinaglalagyan batay po sa pangangaral. Saan po inilalagay ng Diyos ang babae? Doon po sa bayan. Nang ibig sabihin, ito po ay sa labas. Sa labas po, pwede po siyang mag-evangelise. Mangaral po sa mga hintil. Pwede hong mangaral. Pero pagdating po sa pagtuturo po, hindi po pinahintulugan ng babae magturo. Kundi manapag siya'y tumahimik. Sapagkat ang pagtuturo po na siyang pag-aatang ng Panginoong Diyos, ito po ay sa mga kalalakihan. Pansinin po ninyo, sa lalaki po nakatuon po ang pagtuturo.
Pansinin po ninyo ito yung aklat ho ng Matthew 28 verse 20 na ituring nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Yung sinusuko mo rito, mga lalaki po ito. Wala akong tinatawag na apostolada. Wala pong apostolada po sa Biblia, mga apostol. Kaya nga naipaglingkod ko ng ahuyan eh. Hindi lamang po 12 apostol sa Biblia. Marami pong apostol. Panay mga lalaki po yan na sinugo ng Panginoon para magturo. Ang kanilang tinatawag na gampanin, mga kapatid, itong mga apostol, pangangaral sa mga hintil, ang pangangaral sa loob ng iglesia, ayon sa pagtuturo, mga kapatid, sapagkat sa kanila po naka-address sa lalaki na sila ang magtuturo po, hindi po ang mga babae. Dahil hindi nga po pinahintulutan ang babae, kundi sila po ay tumahimik. Na ang pagtahimik po sa pagtuturo. Hindi naman po nangahulugan na general po yun. Nang ibig sabihin ng babae sa iglesia na kagano'n na lang. Hindi po sa ganon. Ang babae po pinakatahimik sa pagtuturo sa iglesia. Pero kapag maghahandog ka ng awit babae, umawit ka sa kanya. Kung ikaw'y mananalangin sa kanya, dumain ka sa kanya. Kung nangangaral ka na salita ng Diyos na hindi sa labas, mangaral ka, isip mo, tinanggap mo na walang bayad. Pero pagdating sa loob ng iglesia, gampanin na po ng lalaki mo yan. Huwag sabihin ng ilan, paano po Pasko? Kung walang lalaki sa loob ng iglesia, papayag ng Diyos, walang lalaki sa kanyang bayan o sa loob ng iglesia. Pakinggan nga po natin kung papayag ng Diyos. Dito po sa aklat ng unang hari, 8:25, ng aklat ng unang hari, ganito po ang pagsasabi po sa talatang ito, 8:25. Okay. Ganito po ang nangasusulat po sa unang hari. Okay. Nang pagkasabi, ngayon nga, O Panginoon na Diyos ng Israel, tuparin mo sa iyong lingkod na kay David na aking ama, iyong ipinangako sa kanya na iyong sinabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa aking paningin. Sana mapansin ko ninyo. Hindi papayag ang Diyos na walang lalaki. Talagang ang lalaki, pinulunan Diyos sa loob ng iglesia. Kaya hindi po ang babae ang pinulunan ng Diyos kundi lalaki. Huwag nawang sabihin ni paano kung walang lalaki, ang merong kaalaman na puno babae, baliktad. Baliktad po yun. Dahil sinabi ni Pablo tungkol sa babae, kung ibig niyang maalaman ang mga bagay, magtanong siya sa kanyang asawa sa bahay. Ibig sabihin talaga ang lalaki puno ng words of God. Yun ang ipinipresent ng Panginoon, yung lalaki. Amen? Kung Biblia po ang pag-uusapan. Dahil si Adan na lalaki na unang tao, hindi nadaya. Ang nadaya, babae. Yan ang dahilan kung bakit hindi pinahintulutan na ang babae na magturo, hindi mamuno sa iglesia. Kailangan talaga lalaki. Hindi pwede babae. Kaya wala akong nabasang na babaeng apostolada. Kasi may mga apostolada Bukod sa salitang mga apostol, meron po silang apostolada. Pinipresent babae po yun. Kaya sa mga tuwid mga kapatid ko, sa tinatawag na kapulutan ito, ako
akin lamang pong binabasa, batay po sa pahayag ni Apostol Pablo, kasi ako po na inyong kapatid, yung aking sinisigaw na pakaka, yung tunog na isa, kung ano yung kabuuan ng turo ng mga apostol, siya rin sinasabi ko na po. Kung ano yung itinuro ng mga apostol, marahil meron kayo napapansin sa akin, meron mga turo, hindi tumuloy sa turo ng mga apostol. Kasi kailangan ang dapat i-present ng isang tagapagturo kung ano yung buong itinuro ng mga apostol, yun din ang dapat mong sabihin. Yun din. At ito rin ang aking ipinipresent na sinasabi ng mga ni Apostol Pablo, hindi ko pinahintulutan na ang babae ay magturo ni mamuno sa lalaki, kundi tumahimik. Saan tatahimik? Sa mga iglesia. Ano ang kanyang pagtahimik na hindi magsasalita? Sa pagtuturo ng pagsasabi ng words of God sa loob ng iglesia. Dapat ang magsasabi lalaki, hindi babae. Yan ay ipinresent po ng Panginoon, yung lalaki, hindi ang babae, na magtuturo sa loob ng iglesia. Okay. Maraming salamat, Pastor. So, pwede pa lang